Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at kapatawaran? May mga sugat na malalim, ngunit ang paglago ng puso ang tunay na katibayan ng isang diwa na hindi basta-basta natitinag. Ngayong araw, sabay-sabay nating bubuksan ang isang kwentong puno ng lihim, pagtataksil, at ang walang hanggang lakas ng isang babaeng minsay nawalan, ngunit muling bumangon. Sabi nila, ang pagpapatawad daw ang pinakamahirap na ibigay, lalo na kung ang sugat ay mula sa taong minahal mo ng lubos. Paano kung ang kapatawaran na iyon ang tanging susi para muling mabuo ang iyong puso at masigit pa ang iyong kaluluwa? Tahimik na humigop ng kape si Tala. Pilit isinasawalang bahala ang bawat tunog ng kutsara ng kanyang biyenan na halos makabasag ng tasa sa galit araw-araw. Ito ang ritual nila. Bawat umaga, sa kanilang mahabang hapagkainan na puno ng palamuti, ngunit salat sa init, isang sermon ang naghihintay. Hindi lang sermon, kundi matalim na panlilibak na humihiwa sa kanyang pagkatao. Tala, Doña Amorvida Imperial, ang matriarch ng pamilya Rosales, ang nagmamay-ari ng boses na tila yelo sa lamig, ang nagputol sa katahimikan. Hindi ito tanong, ito ay isang pahayag, isang paalala. Ilang taon na nga ulit, iha? 8? At hanggang ngayon, wala pa ring ni isang tagapagmana para sa Imperial Holdings. Kinuyom ni Tala ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. 8 taon. 8 taon ng pagtitiis, ng pagmamakaawa sa Diyos, ng pagsubok sa lahat ng medikal na paraan para lang marinig ang parehong litanya. 8 taon ng pagtatago sa kanyang tunay na pagkatao, sa kanyang nakaraang puno ng karangyaan, para lang makasama ang lalaking pinili niya. Para kay Dante, tinalikuran niya ang lahat. Ang pangalan niya, ang yaman ng kanyang pamilya, ang posisyon niya sa lipunan. Naging Tala Rosales lang siya, isang simpleng may bahay na hindi makapagbigay ng anak. Biyenan, ginagawa ko po ang lahat. Mahina niyang sagot. Ngunit ang boses niya ay halos nawala sa lakas ng kape na kanyang nilulunok. Ang lahat? Tumawa si Doña Amorvida. Isang tunog na mas parang ungol kaysa tawa. Kung ginagawa mo ang lahat, sana may apo na ako na bubuhatin. Sana may nakangiting bata na sumisigaw ng lola sa halip na ang katahimikan na ito. Hindi mo ba nakikita, Tala? Ang pangalan ng Rosales ay namamatay kasama ng bawat araw na lumilipas ng walang tagapagmana. Hindi ba't dapat kang mahiya? Napapikit si Tala. Mahiya. Walang araw na lumipas na hindi niya naramdaman ang bigat ng salitang iyon. Isang mantsa na mahirap burahin. Ang sakit ay nagpapasapasa mula sa bibig ng biyenan niya patungo sa pinakalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Pero wala na tayong magagawa. Patuloy ni Doña Amorvida, tinig na nagpapahayag ng pagkabigo dahil hindi mo kayang bigyan ng anak si Dante. At ang isang lalaki, lalo na ang tulad ni Dante, ay nangangailangan ng tagapagmana. Biglang bumukas ang pinto ng dining room. Ang bawat salita ay tila naglaho sa hangin. Pumasok si Dante, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, may isang babae, si Serena Madrigal. Hawak nito ang isang maliit na kumot kung saan mahimbing na natutulog ang isang sanggol. Ang mga mata ni Serena ay nagliwanag sa isang kakaibang halo ng pagmamalaki at paghamon. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Ang puso niya ay tila yelo na nabasag sa libong piraso. Naramdaman niya ang matalim na kurot ng pagtataksil na kumalat sa kanyang ugat. Si Serena ay isang dating empleyado sa isa sa mga butik ng Imperial Holdings. Ngunit ang huling tingin ni Tala sa babae ay ibang-iba sa nakikita niya ngayon. Nagbago si Serena. Ang buong aura nito,
nagliliyab sa kumpiyansa at kapusukan. Dante, ang boses ni Tala ay halos hindi lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa sanggol na mahimbing na natutulog. Lumingon si Dante sa kanya. Ang kanyang muka ay parang inukit sa bato. Walang bakas ng init, walang pag-aalangan. Walang anuman kundi isang nakakabinging katahimikan. Tala, sabi niya, tinig na malalim at formal, na parang nagbabasa ng isang legal na dokumento. Kailangan nating mag-usap. Naglakad siya patungo sa hapagkainan. Hindi siya nilingon. Tinanggal niya ang kanyang leather briefcase at kinuha mula doon ang isang puting folder. Inilapag niya ito sa mesa malapit sa kape ni Tala na para bang ito ay isang ordinaryong ulat ng negosyo. Naramdaman ni Tala ang pag-akyat ng lahat ng emosyon sa kanyang lalamunan. Ang kawalang paniwala ay nagiging matinding sakit na nagbabanta na bumulwak. Ang biyenan niya, si Doña Amorvida, ay bumangon sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Nagbabasa ng sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Dante. Ang bata, Tala, ay anak ko. Anya, ang boses niya ay walang emosyon. Isang lalaki, isang tagapagmana. Isang tunog na tila hikbi ang lumabas sa bibig ni Tala, ngunit pinigilan niya ito. Ang mundo niya ay umikot, ang mga kulay ay naglaho, at tanging ang puting folder na lang ang nakikita niya. At kailangan ng isang tagapagmana ng isang pamilya. Patuloy ni Dante, na para bang hindi niya nakita ang pagkabigla at sakit sa mukha ni Tala. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Doña Amorvida, na ngayon ay may bahagyang nangngiti sa kanyang labi. Kaya narito ang mga dokumento ng diborsyo para siyang nabingi. Ang tunog ng mga salita ni Dante ay tila nag-echo sa isang walang laman na bulwagan. Diborsyo, 8 taon, lahat ng sakripisyo, lahat ng pangarap, lahat ng pagmamahal. Napaunawa niya ang ibig sabihin ng huling patak ng luha, ang huling bahagi ng pag-asa. Inilapit ni Dante ang folder sa kanya. Ipinapakita ang isang papel na may mga nakasulat na salita. Hindi niya na kailangan basahin. Ang malaking titik na nakasulat sa itaas, ang petition for annulment, ay sapat na. May isang pen na inilapag sa tabi ng papel. Kailangan mong pirmahan ito, Tala, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig. Pagkatapos, maaari ka nang umalis. Wala kang anumang mamanahin mula sa akin o sa Imperial Holdings. Ang iyong personal na gamit lamang. Ang kasunduan ay para sa mabilis at tahimik na pagtatapos. Tumingin si Tala sa pen. Pagkatapos ay sa walang emosyong mukha ni Dante. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat. Ang pangako niya sa sarili na kailanman ay hindi siya magiging mahina. Ang alaala ng kanyang amang nagbilin na huwag siyang magpapahina. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng iyon ay tila walang kabuluhan. Ang puso niya ay parang baso na nahulog at nadurog. Sa huling pagpupumiglas ng kanyang dignidad, pinulot niya ang pen. Walang pag-aatubili, pinirmahan niya ang papel. Bawat letra ay tila isang huling pahimakas sa kanyang nakaraang buhay bilang asawa ni Dante Rosales. Ang tinta ay lumabon ng bahagya sa isang maliit na patak ng tubig. Isang luha na kumawala nang hindi niya namalayan. Ang huling patak bago ang kanyang puso ay tuluyang maging bato. Tapos na. Ang lahat ay tapos na. Walang luhang pumatak habang naglalakad si Tala paakyat sa engrandeng hagdanan na dati tila hagdan patungo sa langit. Ngunit ngayoy hagdanan palabas ng impyerno. Bawat hakbang ay may bigat, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa bigat ng 8 taong pagtitiis na bigla na lang naglaho sa isang pirma. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw ni Doña Amorvida. Isang katahimikan na nagsasabing, wala ka ng halaga dito.
Pagpasok niya sa kanilang silid, ang silid na minsan niyang tinawag na kanlungan, para siyang isang estranghero. Ang lahat ay perpekto, malinis, at mamahalin. Ang malawak na kama na may mamahaling sapin, ang walk-in closet na puno ng mga damit at alahas na regalo sa kanya ni Dante at ng kanyang biyenan. Ngunit ngayon, ang mga bagay na ito ay tila mga tanikala, mga paalala ng kanyang pagkabigo. Kinuha niya ang isang maliit na maleta mula sa ilalim ng kama, isang luma at gasgas na maleta na dala niya noong una siyang tumuntong sa bahay na ito. Hindi niya pinansin ang mga drawer na puno ng mga alahas. Nilampasan niya ang mga damit na may tatak ng mga sikat na designer. Ang mga ito ay hindi sa kanya. Ang mga ito ay uniforme ng isang Tala Rosales, isang papel na hindi na niya kailangang gampanan. Binuksan niya ang pinakailalim na bahagi ng aparador. Naroon ang isang kahon. Sa loob nito, ang mga tunay na pag-aari niya. Isang kupas na libro ng mga tula. Isang simpleng puting bestida na paborito niya noong dalaga pa. At isang larawan nila ng kanyang yumaong mga magulang. Ito lang ang kailangan niya. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa loob ng maleta, kasama ang ilang piraso ng damit na binili niya, gamit ang sarili niyang naipon na pera bago pa man siya ikasal. Isinara niya ang maleta. Ang tunog ng zipper ay tila tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Habang pababa siya ng hagdan, natigilan siya. Sa sala, nakaupo si Doña Amorvida sa isang marangyang sofa. Sa kanyang mga bisig ang sanggol. Pinagmamasdan niya ito na may ngiti sa labi. Isang ganang ngiti na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Tala. Ang nangiti na yon ay para sa tagapagmana, ang simbolo ng kanyang tagumpay at ng kabiguan ni Tala. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Doña Amorvida, mayroong pagmamataas, pagkutsya, at isang malamig na pagwawagi. Wala nang galit, dahil wala nang dahilan para magalit. Nakamit na niya ang gusto niya. Ngunit sa mga mata ni Tala, wala nang takot. Wala nang pagnanais na makuha ang kanyang pag-aproba. Ang naroon ay isang malawak na kawalan, isang kalmadong dagat, pagkatapos ng isang malakas na bagyo, isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa anumang sigaw. Walang salitang binitawan, isang tingin lang ang nagpalitan, isang huling pagpapaalam sa digmaan na sa wakas ay natapos na. Nagpatuloy si Tala sa paglakad. Narinig niya ang mahinang ungol ng sanggol, ngunit hindi na siya lumingon. Bawat hakbang palayo sa sala ay isang hakbang palapit sa kanyang sarili. Nang buksan niya ang malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng sikat ng araw. Huminga siya ng malalim, hinayaan ang sariwang hangin na punuin ang kanyang mga baga. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na naramdaman niyang malaya siyang huminga. Ang hangin sa labas ng mansyon ng mga Rosales ay iba. Ito ay hangin ng kalayaan. Naglakad siya palayo sa malaking gate na bakal. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng mga multo ng nakaraan. Nang marating niya ang kanto, huminto siya sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Dito, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at simpleng telepono. Isang modelong matagal nang hindi ginagamit, ngunit maingat niyang itinago at laging may charge. Ito ang kanyang lihim na koneksyon sa kanyang dating buhay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang isang numero na matagal na niyang kabisado. Isang tawag lang ang naghihintay. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Hello? Isang malalim at pamilyar na boses ng isang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Napasandal si Tala sa puno, humugot ng lakas mula sa magaspang na balat nito. Tito Miguel! Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging matatag. Ako to! May katahimikan sa kabilang linya na tila pinoproseso ang kanyang boses. Hiraya?
Tanong ng lalaki, gamit ang isang pangalan na matagal nang hindi naririnig ni Tala. Hindi na, Tito, sagot ni Tala. At sa pagsasabi niya nito, naramdaman niya ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Tala Montesorio. Ako to. Si Tala Montesorio. Ang pangalan, ang tunay niyang pangalan. Ang bigkas nito sa kanyang mga labi ay parang isang panalangin, isang pagbabalik. Diyos ko, Tala. Ang boses sa kabilang linya ay napuno ng pag-aalala at ginhawa. Nasaan ka? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Tito, sabi ni Tala. At sa unang pagkakataon, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. Pero oras na para umuwi. Hindi na nagtanong si Tito Miguel. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Ibinigay ni Tala ang kanyang lokasyon. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya ng tuwid. Tumingin siya sa kalsada, hindi sa direksyon ng mansyon na kanyang iniwan. Ang nakaraan ay nasa likuran na niya. Wala pang 10 minuto, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana sa likuran at isang lalaking nakaunipormeng chauffeur ang tumingin sa kanya. Bumaba ito. Binuksan ang pinto sa likuran ng may buong paggalang at kinuha ang kanyang maliit na maleta. Sumakay si Tala sa loob ng sasakyan sa malambot na upuan nitong gawa sa katad. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, hindi niya sinulyapan man lang ang mansyon ng mga Rosales na unti-unting nawawala sa rearview mirror. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa daan sa unahan. Isang bagong daan, isang bagong simula, isang taon na ang lumipas. Para kay Dante, ang isang taon na yon ay parang isang dekada ng mabagal na pagguho. Ang tagumpay na inakala niyang makakamit sa pagdating ng kanyang tagapagmana ay naging abo sa kanyang mga kamay. Bangkarote, iyan ang kinakaharap ninyo, Mr. Rosales. Ang sigaw ng isa sa kanilang pinakamalaking investor ay umalingaw sa malamig na conference room ng Imperial Holdings. Ang stocks ninyo ay bumabagsak araw-araw. Anong plano ninyo? Pinilit ni Dante na panatilihin ang kanyang kalmadong anyo. Ngunit nararamdaman niya ang butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Sa kanyang tabi, ang kanyang ina, si Doña Amorvida, ay nakaupo ng tuwid. Ang mukha ay maskara ng pagmamataas. Na para bang ang mga akusasyon ay hangin lamang na dumadaan. Ngunit alam ni Dante ang katotohanan. Sila ay lumulubog. Mabilis. Ginoo, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ang makakaya ninyo ay hindi sapat. Putol ng isa pa. Ang Imperial Holdings na dati isang haligi ng industriya ay nagiging isang masamang biro. Natapos ang pulong na walang malinaw na solusyon, tanging mga banta ng pagsasampa ng kaso at pag-alis ng pondo. Naiwan sina Dante, Doña Amorvida at ang kanilang matagal ng abogado na si Atty. Romero sa loob ng tahimik na silid. Wala na tayong oras, Dante, basag ni Atty. Romero sa katahimikan. Ang kanyang boses ay pagod at puno ng pag-aalala. Ang mga utang natin ay patong-patong na. Kung walang malaking kapital na papasok, sa loob ng 6 na buwan, sarado na tayo. Hinilot ni Dante ang kanyang sentido. Alam ko, walang bangko ang gustong magpautang sa atin. Lahat ng dati nating kasosyo ay tumatalikod. May isa pang pag-asa, sabi ni Atty. Romero na tila nag-aalangan. Ngunit ito'y isang long shot. Tumingin si Doña Amorvida sa kanya, ang mga matay nanlilisik. Sino? Sabihin mo. Sinag Corporation, sagot ng abogado. Ang pangalan ay bago sa industriya, ngunit sa loob lamang ng 1 taon, gumawa ito ng ingay. Mabilis, agresibo, at tila hindi nauubusan ng pondo. Sila lang ang may kakayahang bumili ng ating mga utang at mag-invest ng sapat na kapital para isalba tayo. Kung ganoon,
Kausapin mo sila, utos ni Dante. Mag-set ka ng meeting. Ano mang kailangan nilang marinig, sabihin mo. Umiling si Attorney Romero. Hindi ganoon kadali. Ang Sinag Corporation ay pinamumunuan ng isang tao na napakahiwaga. Walang nakakakilala sa kanya. Walang nakakaalam ng kanyang buong pangalan. Ang tanging alam ng lahat ay ang kanyang initials, SM. Kumunot ang noo ni Dante. Iyon lang? Oo, si SM ay parang isang multo. Walang litrato, walang interview sa media. Lahat ng transaksyon ay ginagawa sa pamamagitan ng kanyang mga pinagkakatiwalaang kinatawan. Kilala siya sa pagiging walang awa sa negosyo. Bibilhin niya ang isang kumpanya, aayusin ito, at pagkatapos ay ibebenta ng triple ang halaga. O di kaya'y pipiraso-pirasuhin niya ito at ibebenta ang mga assets. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang motibo. Isang oportunista, sabi ni Doña Amorvida nang may pagkasuklam. Hindi tayo magmamakaawa sa isang taong ganyan. Wala na tayong pagpipilian, ina. Halos pasigaw na, sabi ni Dante. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Ang orgulyo ninyo ba ang magbabayad sa ating mga empleyado? Ang pangalan ba nating imperial ang magpapakain sa kanila kapag nagsara na tayo? Natigilan si Doña Amorvida. Sa unang pagkakataon, nakita ni Dante ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Nang gabing iyon, sa kanyang opisina, sinubukan ni Dante na magsaliksik. Tainipin niya ang SM at Sinag Corporation sa internet. Libo-libong resulta ang lumabas. Mga artikulo tungkol sa kanilang mga biglaang pagbili, mga haka-haka sa mga forum ng negosyo. Ngunit wala ni isang konkretong impormasyon tungkol sa taong nasa likod nito. Tinawagan niya ang ilang mga koneksyon, mga matataas na tao sa mundo ng korporasyon. Pareho ang sagot ng lahat. Kilala namin ang kapangyarihan ni SM, pero hindi namin kilala ang tao. Napabuntong hininga si Dante at sumandal sa kanyang upuan. 1 taon. Noong 1 taon, inakala niya na ang lahat ay magiging perpekto. Ngunit ang buhay niya kasama si Serena ay malayo sa perpekto. Ang bahay na dati tahimik ay napuno ng mga walang katapusang reklamo ni Serena tungkol sa pera, mga bagong alahas, at mga biyahe sa ibang bansa na hindi na nila kayang tustusan. Ang anak nila, si Leo, ang dapat sana'y magiging sentro ng kanilang pamilya, ay madalas na iniiwan sa yaya habang si Serena ay abala sa kanyang social life. Paminsan-minsan, sa gitna ng gabi, kapag naririnig niya ang pag-iyak ni Leo at ang pagrereklamo ni Serena, hindi niya maiwasang isipin si Tala. Ang tahimik na presensya nito, ang simple nitong kaligayahan sa maliliit na bagay. Naalala niya ang paraan ng pag-aalaga nito sa kanya. Isang kirot ng pagsisisi ang dumadalaw sa kanya, ngunit mabilis niya itong iwinawaksi. Ginawa niya ang kailangan niyang gawin para sa pamilya, para sa legacy. Isang legacy na ngayon ay unti-unti nang naglalaho. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya. Hingal na hingal at nanlalaki ang mga mata. Sir Dante, sabi nito, halos mautal. Sir, tumawag po sila. Sino? Tanong ni Dante. Biglang napaupo ng tuwid. Ang opisina po ni SM. Napatayo si Dante. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mabilis. Anong sabi nila? Pumayag na po si SM na makipag-usap, sabi ng sekretarya. Ang boses ay nanginginig sa excitement. Bukas na bukas po, 10:00 ng umaga. Ang gusali ng Sinag Corporation ay isang tore ng salamin at bakal na tila humahalik sa mga ulap. Nakatayo ito sa pinakasentro ng distrito ng negosyo, isang matayog na simbolo ng kapangyarihan at modernong tagumpay.
Habang naglalakad sina Dante at Doña Amorvida sa malawak na lobby nito, naramdaman nila ang kanilang sariling pagiging maliit. Ang Imperial Holdings sa kanyang lumang gusali at tradisyonal na disenyo ay tila isang relikya ng nakaraan kumpara sa lugar na ito. Ang bawat empleyadong nakakasalubong nila ay gumagalaw ng may tiyak na layunin. Ang hangin ay napupuno ng enerhiya at ambisyon. Ito ay isang mundo na ganap na naiiba sa kanilang papalubog na imperyo. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng corporate attire ang sumalubong sa kanila. Magandang umaga, Mr. Rosales, Doña Imperial. Bati nito ng may professional na ngiti. Ako po si Miss Alcantara, ang executive assistant ni SM. Dito po tayo. Iginiya sila nito sa isang pribadong elevator. Walang ibang butones sa loob, kundi isa lamang na may nakaukit na penthouse. Habang umaakyat ang elevator sa nakakabinging katahimikan, naramdaman ni Dante ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na, ang kanilang huling baraha, ang kanilang huling pag-asa. Bumukas ang pinto ng elevator at tumambad sa kanila ang isang minimalist, ngunit napakaluhong opisina. Isang malaking bintanang salamin ang nagsisilbing pader na nagpapakita ng buong tanawin ng syudad mula sa itaas. Sa gitna ng silid ay isang mahabang mesa na gawa sa maitim na kahoy na may ilang upuan. At sa dulo nito, isang mataas na executive chair na nakatalikod sa kanila, nakaharap sa tanawin. Maupo po kayo, sabi ni Miss Alcantara. Darating na po si SM. Umupo sila at ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Si Doña Amorvida ay hindi mapakali. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatambol sa braso ng upuan. Si Dante naman ay pinagpapawisan sa kabila ng malamig na temperatura sa silid. Biglang isang boses ang pumuno sa silid. Isang boses ng babae, malamig, kalmado, at may awtoridad. Imperial Holdings, simula ng boses mula sa nakatalikod na upuan. Itinatag noong 1968. Isang beses naging pangunahing manlalaro sa real estate at retail. Ngunit sa huling 5 taon, sunod-sunod ang maling desisyon, masyadong agresibong pagpapalawak na walang sapat na market research, pagkabaon sa utang dahil sa mga proyektong hindi kumikita, at ang pinakamatindi, ang kabiguang mag-innovate sa isang mabilis na nagbabagong merkado. Bawat salita ay tila isang sampal. Ang bawat pangungusap ay isang tumpak na pagsusuri sa kanilang mga pagkakamali. Natigilan si Dante. Ang boses na yon, mayroong pamilyar na himig, ngunit mas matigas, mas malamig, at walang anumang bakas ng init na dati niyang nakilala. Ang resulta, patuloy ng boses. Isang kumpanyang nasa bingit ng pagbagsak na may utang na aabot sa 5 bilyong piso. Isang pangalan na nawalan na ng kinang. Isang imperyong gawa sa buhangin na anumang oras ay maaaring gumuho. Hindi na nakatiis si Doña Amorvida. Sino ka para husgahan kami? Magpakita ka. Ang executive chair ay dahan-dahang umikot. Ang oras ay tila huminto. Ang paghinga ni Dante ay napatigil sa kanyang lalamunan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ang babaeng nakaupo roon ay nakasuot ng isang itim na power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok, na dati mahaba at alon-alon, ay maikli na ngayon at nakaistilo sa isang matapang na paraan. Ang kanyang mukha, mas payat at may mas matatalim na anggulo, ay walang anumang kolorete maliban sa isang madilim na pulang lipstick. Ngunit ang kanyang mga mata, iyon ang nagpabagsak sa mundo ni Dante. Ang mga mata na dati puno ng pagmamahal at pagsamba para sa kanya ay ngayon ni malamig na parang yelo. Walang anumang emosyon na tila tumitingin sa dalalawang estranghero. Siya si Tala, ang kanyang simpleng asawa, ang babaeng pinalayas niya.
Ang babaeng inalipusta ng kanyang ina. Ang babaeng tinanggalan niya ng lahat. Titala? Ang pangalan ay halos hindi lumabas sa bibig ni Doña Amorvida na ngayon ay namumutla at nanginginig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Dante ay hindi makapagsalita. Ang isip niya ay blangko. Paano? Kailan? Saan? Ang libo-libong tanong ay nagsisiksikan sa kanyang utak, ngunit walang lumalabas na salita. Ang tala na nasa harapan niya ay hindi ang tala na kilala niya. Ito ay isang ganap na ibang tao. Isang reyna na nakaupo sa kanyang trono habang sila ay mga pulubing nagmamakaawa sa kanyang paanan. Bahagyang ngumiti si Tala, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiti na walang kagalakan, walang init. Isang ngiti na puno ng kapangyarihan at paghihiganti. Hindi na Tala Rosales. Pagtatama niya, ang kanyang boses ay matatag at walang anumang panginginig. Ako si Tala Montessorio, ang nag-iisang tagapagmana ng Montessorio Group at ang founder ng Sinag Corporation, SM Sinag Montessorio. Ang katotohanan ay sumampal kay Dante ng buong lakas. Ang bawat piraso ng palaisipan ay biglang nabuo. Ang pagkawala ni Tala, ang biglaang pag-usbong ng Sinag Corporation, ang lahat ay konektado. Magandang umaga, Doña Amorvida. Mr. Rosales, sabi ni Tala, ang kanyang tingin ay diretso at walang awa. Pag-usapan na natin ang inyong pagkalugi, hindi ba? Pinanood ni Tala ang unti-unting pagguho ng mundo sa mga mukha ng dalawang taong minsan niyang tinuring na pamilya. Ang pagkabigla sa mukha ni Dante ay napalitan ng isang malalim na kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Si Doña Amorvida naman, matapos ang unang sandali ng kawalang paniwala, ay nag-aalab ngayon sa galit. Ang kanyang pamumutla ay napalitan ng pamumula. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Para kay Tala, ang sandaling ito ay isang bagay na libu-libong beses na niyang ininensayo sa kanyang isipan sa loob ng nakaraang taon. Ang bawat salita, bawat kilos ay kinakalkula. Ngunit sa ilalim ng kanyang malamig na panlabas na anyo, isang bahagi ng kanyang puso ang kumikirot, isang multo ng nakaraan na pilit niyang iwinawaksi. Miss Alcantara, sabi ni Tala, ang kanyang boses ay kalmado at hindi nagbabago. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa dalawa. Simulan mo na ang presentasyon. Tumango ang kanyang assistant at sa isang pindot sa isang remote, ang malaking screen sa likuran ni Tala ay nagliwanag. Ang unang slide ay nagpakita ng logo ng Imperial Holdings na may malaking pulang salitang Financial Analysis sa ilalim nito. Sunod-sunod na lumabas ang mga graph at numero. Bawat isa ay mas masahol kaysa sa nauna. Ipinakita nito ang pagbagsak ng kanilang kita, ang paglaki ng kanilang mga utang, ang pagbaba ng halaga ng kanilang mga ari-arian. Ang bawat numero ay isang patunay ng kanilang kapabayaan at maling pamamahala. Bawat graph ay isang pako sa kabaong ng kanilang imperyo. Gaya ng nakikita ninyo, paliwanag ni Miss Alcantara sa isang professional na tono, ang net loss ng Imperial Holdings sa huling fiscal year ay umabot sa 1.2 bilyong piso. Ang kanilang kasalukuyang utang sa iba't ibang bangko at supplier ay nasa 4.8 bilyon. Ang kanilang credit rating ay bumagsak sa junk status. Sa madaling salita, ang kumpanya ay technically insolvent. Tumingin si Tala kay Doña Amorvida. Nakita niya ang pag-igting ng panga nito, ang panginginig ng mga labi nito sa pinipigilang galit. Ang babaeng dati reyna sa kanyang kaharian ay ngayon ni isang bihag na pinapanood. Ang pagkasunog ng kanyang palasyo. Nang matapos ang presentasyon, muling namayani ang katahimikan. Pinatay ni Miss Alcantara ang screen. Ngayon, lahat ng atensyon ay muling nabalik kay Tala. Iyon ang katotohanan ng inyong sitwasyon.
sabi ni Tala. Inilapag ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Wala nang bangko na magpapautang sa inyo. Ang inyong mga investor ay handa nang umalis. Wala na kayong ibang mapupuntahan. Huminga siya ng malalim. Ngunit dahil sa lumang pagkakaibigan, sabi niya, at ang salitang pagkakaibigan ay may bahid ng sarkasmo, handa ang Sinag Corporation na mag-alok ng tulong. Isang kislap ng pag-asa, ang bahagyang sumilay sa mga mata ni Dante. Ngunit agad itong nawala nang ipagpatuloy ni Tala ang kanyang mga salita. Narito ang aking mga tuntunin, sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Una, bibilin ng Sinag Corporation ang lahat ng inyong natitirang utang. Pangalawa, mag-i-inject kami ng bagong kapital para patakbuhin muli ang kumpanya. At pangatlo, bilang kapalit, ililipat ninyo sa Sinag Corporation ang 51% ng pagmamay-ari ng Imperial Holdings. Ano? Sigaw ni Doña Amorvida, hindi na napigilan ang sarili at napatayo. Nababaliw ka na ba? Iyan ay hindi pagtulong, iyan ay pagnanakaw. Gusto mong agawin ang kumpanyang pinaghirapan ng aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Hindi natinag si Tala. Ang presyo ng pagbili ay ibabatay sa kasalukuyang halaga ng kumpanya na, aminin na natin, ay halos wala na. At ang huling tuntunin, dagdag niya, tinitigan ng diretso si Doña Amorvida. Ako, bilang bagong may-ari ng Mayorya, ang magkakaroon ng absolutong kapangyarihan sa pagpili ng lahat ng miyembro ng board at mga executive. Lahat ay maaaring tanggalin. Lahat ay maaaring palitan. Hayop ka! Sigaw ng matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Ito ang iyong paghihiganti dahil hindi ka namin tinanggap, dahil isa kang baog na babae. Sa salitang baog, isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Tala, ngunit hindi niya ito ipinakita. Ang kanyang mukha ay nanatiling isang blangkong maskara. Ang pagiging emosyonal ay hindi makakatulong sa inyo ngayon, Donya. Ito ay negosyo. Take it or leave it. Tala, pakiusap. Nagsalita sa wakas si Dante. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Maari ba nating pag-usapan ito? Baka may iba pang paraan. Mr. Rosales, putol ni Tala. Ang paggamit niya sa apelyido nito ay isang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Ang mga tuntunin ay hindi negosable. Tumayo si Tala. Ang kanyang kilos ay isang senyas na tapos na ang usapan. Tumingin siya sa kanila mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang anino ay tila lumalamon sa kanila. Ang babaeng dati nilang minamaliit ay ngayon ay mas mataas. Hindi lang sa pisikal na posisyon, kundi sa lahat ng aspeto. Mayroon kayong 24 na oras para magdesisyon, sabi niya. Ang kanyang boses ay pinal at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Pagkatapos niyan, ang alok na ito ay mawawala na. At ang Imperial Holdings ay magiging isang pangalan na lamang sa kasaysayan. Tumalikod siya at naglakad patungo sa malaking bintana. Tinalikuran sila nang hindi man lang naghihintay ng kanilang sagot. Iniwan niya sila sa katahimikan na may bigat ng isang imposibleng desisyon na nakapatong sa kanilang mga balikat. Ang pagtanggi ni Tala ay mas masakit pa sa sampal. Ang bawat salitang binitawan niya sa conference room kanina ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Dante. Isang walang katapusang pag-uulit ng kanyang pagkatalo. Umuwi siya sa isang bahay na malamig at walang buhay. Si Serena ay wala. Malamang ay kasama na naman ang kanyang mga kaibigan. Ang anak niyang si Leo ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid, inaalagaan ng yaya. Ang kanyang ina ay nagkulong sa kanyang kwarto. Ang katahimikan mula roon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Walang pagmamahal, walang init. Isang bahay na puno ng mga tao, ngunit walang pamilya. Hindi niya kayang tanggapin na ito na ang katapusan. Sa gitna ng kanyang desperasyon,
Isang plano ang nabuo sa kanyang isip, isang desperadong plano. Hindi niya kakausapin si Tala Montesorio, ang reyna ng Sinag Corporation. Susubukan niyang kausapin si Tala, ang kanyang asawa. Ang babaeng minsan ay nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Nagmaneho siya pabalik sa syudad. Gabi na. At ang tore ng Sinag Corporation ay nagniningning na parang isang dambuhalang hiyas sa gitna ng kadiliman. Naghintay siya. Sa basement parking, sa isang madilim na sulok, pinanood niya ang paglabas at pag-alis ng mga empleyado. Naghintay siya ng maraming oras, pinapatay ang makina ng sasakyan, tinitiis ang init, hinahayaan ang kanyang sarili na malunod sa kadiliman. Ilang minuto bago mag-10:00 ng gabi, isang pamilyar na itim na sasakyan ang lumabas sa pribadong elevator. Nakita niya ang driver na bumaba at binuksan ang pinto para sa kanya. Pumasok si Tala sa likod. Ngunit bago pa man makasakay muli ang driver, nagsalita si Tala. Umalis ang driver at si Tala na mismo ang lumipat sa upuan ng trooper. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang dahan-dahang papalabas ng parking ang sasakyan ni Tala, humarang si Dante. Lumabas siya mula sa dilim. Ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng mga ilaw ng paradahan. Napapreno ng bigla si Tala. Ang mga headlight ng sasakyan ay tumama sa mukha ni Dante na nagpapakita ng kanyang pagod at desperadong ekspresyon. Bumaba ang bintana ng sasakyan. "Anong ginagawa mo dito, Dante?" Ang boses ni Tala ay walang gulat, tanging isang malamig na pagkayamot. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Dante. Lumapit sa bintana. "Tala, pakiusap. Hindi bilang mga negosyante, bilang tayo." Tumingin si Tala sa kanya ng ilang segundo. Mayroong pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit sa huli, pinatay niya ang makina. 5 minuto. Huminga ng malalim si Dante. "Naaalala mo ba noong nagsisimula pa lang tayo? Wala tayong pera. Ang bahay natin ay isang maliit na apartment, pero masaya tayo." Sinimulan niya. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik sa nakaraan. "Naaalala mo ba yung gabi na dinala kita sa isang burol? May dala tayong lumang kumot at isang bote ng murang alak. Pinanood natin ang mga bituin. Sinabi mo sa akin na bawat bituin ay isang pangarap. At nangako ako sa'yo, tutuparin natin ang lahat ng iyon ng magkasama." Tumingin siya sa mga mata ni Tala, naghahanap ng anumang bakas ng damdamin. "Nakalimutan ko ang mga pangarap na yon, Tala. Nalunod ako sa ambisyon, sa pressure mula kay ina, sa pangangailangan na patunayan ang sarili ko. Naging bulag ako." Ang kanyang boses ay pumiok. "Tala, patawarin mo ako." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang malayong ugong ng trapiko. "Ang Tala na kilala mo." Nagsalita si Tala sa wakas. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin ng gabi. Ay namatay na noong araw na pinirmahan niya ang divorce papers. Ang babaeng nangangarap sa ilalim ng mga bituin ay matagal mo nang inilibing, Dante. "Hindi," pagmamakaawa ni Dante. "Hindi totoo yan. Alam kong nandyan ka pa rin. Ang Tala ko." "Ang Tala mo?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. "Kailanman ay hindi ako naging sayo. Pag-aari ako ng iyong pangangailangan, ng iyong ambisyon, ng iyong pamilya. Ngunit hindi ako sayo." Desperado, sinubukan ni Dante ang kanyang huling alas. Isang alaala na napakapribado, isang lihim na kanila lamang dalawa. Yung maliit na ibon na gawa sa kahoy. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. "Yung unang regalo ko sa'yo na ginawa ko gamit ang sarili kong mga kamay. Itinago mo pa ba?" Sa pagbanggit nito, nakita ni Dante ang isang bagay na nagbago. Isang lamat. Isang bahagyang panginginig sa perpektong kontrol ni Tala. Ang kanyang mga mata, na kanina'y parang matigas na bato,
ay biglang nagkaroon ng bahagyang kislap ng sakit. Isang luha ang nagbadyang pumatak sa gilid ng kanyang mata. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Kumurap ng mariin. Bago pa man ito tuluyang bumagsak, ang kanyang paghinga ay bahagyang nagbago. Iyon lang. Isang segundo lang. Ngunit para kay Dante, sapat na yon para malaman na sa ilalim ng lahat ng yelo, ang puso ni Tala ay naroroon pa rin. Nasasaktan. Dumudugo. Binalik ni Tala ang kanyang tingin sa unahan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang sandali ng kahinaan ay nawala na. Pinalitan muli ng isang pader na hindi kayang tibagin. "Umuwi ka na, Dante," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. "Umuwi ka sa pamilya mo." Pinaandar niya ang makina. Itinaas niya ang bintana na nagsisilbing huling harang sa pagitan nila. Walang huling sulyap, pinatakbo niya ang sasakyan at iniwan si Dante na nakatayong mag-isa sa gitna ng madilim na paradahan. Ang pakikipag-usap kay Dante sa parking lot ay nag-iwan ng lamat sa bakal na pader na itinayo ni Tala sa paligid ng kanyang puso. Ang pagbanggit sa maliit na ibong gawa sa kahoy, isang simbolo ng kanilang simpleng simula, ay isang multo na sumunod sa kanya hanggang sa kanyang pag-uwi. Kinailangan niya ng buong lakas ng kanyang loob para itaboy ito at muling isuot ang maskara ni Isay. Kinaumagahan. Ang negosyo ang kanyang naging kalasag. Ang mga numero at ulat ay ang kanyang sandata. Pinirmahan ni Dante at Doña Amorvida ang kasunduan. Walang seremonya, walang diskusyon. Isang malamig na transaksyon na naglipat ng kapangyarihan ng Imperial Holdings sa kanyang mga kamay. Agad na ipinag-utos ni Tala ang isang masusing due diligence, isang kumpletong pagbusisi sa bawat dokumento, bawat kontrata, at bawat gastos ng kumpanya. "May problema tayo, Ma'am Tala," sabi ni Mr. David, ang kanyang pinuno sa Finance Department, habang inilalatag ang isang folder sa kanyang mesa. Si Mr. David ay isang matandang lalaki na may matalas na mata para sa mga numero at isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Tala. Binuksan ni Tala ang folder. Sa loob, may mga kopya ng mga resibo at credit card statements. Lahat ay nakapangalan sa isang supplementary card sa ilalim ng representation expenses ng CEO. Ang may-ari ng card, Serena Madrigal. Kumunot ang noo ni Tala habang tinitingnan ang mga listahan, mga mamahaling bag na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, mga alahas, mga lingguhang treatment sa isang high-end na spa, mga biyahe sa isang luxury resort, at ang pinakamatindi, malalaking cash withdrawal na walang malinaw na dahilan. "Ito ay lampas sa normal na gastos ng asawa ng isang CEO, sabi ni Mr. David. Sa loob lamang ng isang taon, umabot sa mahigit 20 milyong piso ang kanyang nagastos mula sa pondo ng kumpanya. Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Tala. Hindi lang ito basta gastos, ito ay pagnanakaw. Isang garapal na pagnanakaw habang ang kumpanya ay unti-unting nalulunod sa utang. Habang si Dante ay nagtatrabaho para isalba ang kanilang negosyo, ang babaeng ipinalit sa kanya ay walang habas na nilulustay ang pera nito. Isinara niya ang folder. Ang kanyang desisyon ay mabilis at tiyak. "David, ipunin mo lahat ng ebidensya. Kailangan natin ng kompletong audit trail." Nang makaalis si Mr. David, kinuha ni Tala ang kanyang telepono at tinawagan ng isang pamilyar na numero. "Tito Miguel," sabi niya nang sagutin ang tawag. "Tala, napatawag ka? May kailangan akong ipagawa sa'yo. Isang bagay na kailangan ng lubos na pag-iingat. Sabihin mo lang. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Serena Madrigal," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay matigas. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang bawat galaw. At higit sa lahat, huminto siya sandali.
Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa anak niya. Hindi na nagtanong si Tito Miguel. Masusunod, makakatanggap ka ng ulat sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng tawag, sinubukan ni Tala na ibalik ang kanyang atensyon sa trabaho, ngunit ang pagdududa ay nakatanim na sa kanyang isipan. May mali. May isang bagay na mas malaki pa sa pagnanakaw ng pera. Ang buong pundasyon ng pag-alis niya, ang dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya, ay nakasentro sa batang yon. Biglang nagring ang kanyang pribadong telepono. Ang pangalan ni Dante Rosales ay lumitaw sa screen. Sa isang iglap, gusto niya itong i-reject. Ngunit may isang puwersang nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Titala. Ang boses ni Dante sa kabilang linya ay basag, puno ng panik at takot. Isang boses na hindi niya naririnig kailanman. Tala, tulungan mo ako. Napaupo ng tuwid si Tala. Anong nangyari? Si Mama, humihikbing sabi ni Dante. Nasa ospital kami. Inatake siya sa puso. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Naramdaman ni Tala ang paglamig ng kanyang mga kamay. Si Doña Amorvida. Ang babaeng nagdulot sa kanya ng walang katapusang sakit. Ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Walang luhang pumatak. Walang awa. Ngunit merong isang kakaibang bigat na dumagan sa kanyang dibdib. Saang ospital? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos automatiko. Ibinigay ni Dante ang pangalan ng ospital bago natapos ang tawag sa isang tunog ng hikbi. Nakatitig lang si Tala sa kanyang telepono. Ang isip niya ay naglalakbay. Ang galit at sakit ay nag-uumpugan sa loob niya. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, isang email notification ang lumitaw sa screen ng kanyang computer. Mula sa opisina ni Tito Miguel ang subject, Urgent, regarding SM investigation. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagalaw ang mouse. Binuksan niya ang email. Mayroong isang naka-attach na file. Protektado ng password. Tinype niya ang password na sila lang ni Tito Miguel ang nakakaalam. Hiraya 1988. Nag-load ang file. Ang unang dokumento ay isang opisyal na report mula sa isang kilalang laboratorio. Isang DNA test result. Dahan-dahan niyang ini-scroll pababa. Nilalampasan ang mga teknikal na detalye at mga numero. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa huling bahagi. Ang konklusyon, ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sumampal sa kanya ng buong lakas. Resulta, ang batang kinikilala bilang si Leo Rosales ay walang kaugnayang biolohikal kay Dante Rosales. Probability of paternity % ang puting pader ng ospital ay tila lumiliit. Sinisiksik ang hangin palabas ng mga baga ni Dante. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal sa labas ng emergency room. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga nanginginig na kamay. Ang bawat tunog, ang pag-ikot ng mga gulong ng stretcher, ang mahinang pag-uusap ng mga nurse, ang paulit-ulit na beep ng mga makina ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang isipan. Si Mama, ang kanyang malakas at hindi natitinag na ina, ay nakahiga ngayon sa loob, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Sinabi ng doktor na ito ay isang matinding atake sa puso na pinalala ng stress. Isang salita na masyadong simple para ilarawan ang impyernong pinagdaanan nila sa nakalipas na mga araw. Ang pagkawala ng kumpanya, ang kahihiyan. Para kay Doña Amorvida, ang Imperial Holdings ay hindi lang negosyo. Ito ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, ang kanyang legacy. At ngayon, nasa kamay na ito ng babaeng minsan niyang itinuring na basura. Sir Dante, isang nurse ang lumabas. Stable na po ang kondisyon ng nanay ninyo. Inilipat na po namin siya sa intensive care unit. Maaari niyo na po siyang makita, pero sandali lang. Tumayo si Dante, ang kanyang mga binti ay tila gelatin. Nagpasalamat siya sa nurse
at naglakad patungo sa ICU. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Siya ang may kasalanan nito. Kung naging mas malakas lang siya, kung hindi siya nagpadala sa ambisyon, kung minahal lang niya si Tala ng tama. Sa loob ng ICU, sa gitna ng mga kumukurap na ilaw at mga monitor, nakita niya ang kanyang ina. Ang balat nito ay maputla. Ang buhok na laging perpektong nakaayos ay magulo na ngayon. May mga tubo na nakakabit sa kanya at ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng makinang tumutulong sa kanyang paghinga. Ang imahe ng makapangyarihang Doña Amorvida ay naglaho. Pinalitan ng isang marupok na matandang babae. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Patawarin mo ako, bulong niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang lumabas siya mula sa ICU, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila lalong bumigat. At doon sa dulo ng pasilyo, nakita niya siya. Nakatayo si Tala, hindi nakasuot ng kanyang karaniwang power suit, kundi isang simpleng itim na blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple, walang bakas ni SM, ang reyna ng korporasyon. Ang naroon ay si Tala, ang babaeng minsan niyang naging asawa, na may mga matang puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa, hindi galit, hindi awa, isang bagay na mas komplikado. Naglakad siya palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay mabagal at nag-aalinlangan. Tala, dumating ka. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, inilahad niya ang isang brown na folder. Ang parehong folder na nakita niya sa kanyang opisina kanina, ang bunga ng investigasyon ni Tito Miguel. Ano to? Tanong niya. Ang kanyang boses ay paos. Ang katotohanan. Simpleng sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay hindi nagbago. Nakatitig ng diretso sa kanya, na para bang hinahamon siyang harapin ang anumang nakasulat doon. Nanginginig ang mga kamay ni Dante habang kinukuha ang folder. Binuksan niya ito. Ang unang pahina ay ang resulta ng DNA test. Binasa niya ang mga salita. Binasa niya ulit. At pangatlo, ngunit ang resulta ay hindi nagbabago. Probability of paternity, %. Isang tunog na parang nasasakal na ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang folder ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Napasandal siya sa pader. Dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang lakas ay tuluyang nawala. 0%. Ang anak na ipinagmalaki niya. Ang tagapagmana na naging dahilan ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang dahilan kung bakit niya sinira ang puso ni Tala at winasak ang kanilang pagsasama. Lahat ay kasinungalingan. Ang kanyang buong buhay sa nakaraang taon ay isang malaking, masakit na biro. Ipinagpalit niya ang tunay na ginto para sa isang pekeng hiyas. Niyugyug niya ang kanyang ulo. Tumatawa ng walang tunog. Isang tawa na puno ng sakit at kabaliwan. Hindi totoo to. Totoo, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may bahid ng sakit. Lahat ng ito ay isang malaking panloloko. Dante, ginamit ka niya. Itinaas ni Dante ang kanyang tingin kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ngayon ko lang din nalaman, sagot ni Tala. At dahil kailangan mong makita ang katotohanan gamit ang sarili mong mga mata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Dante ay nawala. Napalitan ng isang malawak at malalim na kahihiyan. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng sinaktan niya ng lubos, ay siya pa ring nagdala sa kanya ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Patawad, Tala. Patawad. Iyon lang ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang bibig. Isang sirang dasal ng isang sirang lalaki.
Biglang isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa dulo ng pasilyo. "Dante, mahal! Anong nangyayari? Nabalitaan ko ang nangyari kay Mama." Si Serena. Tumatakbo palapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Natigilan siya nang makita si Tala. Pagkatapos ay ang mga papel na nakakalat sa sahig. Dahan-dahang tumayo si Dante. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit na ngayon lang sumabog. Dinampot niya ang papel ng DNA test. Naglakad siya palapit kay Serena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Sinungaling ka," sabi niya. Ang boses niya ay isang mapanganib na bulong, mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Sinungaling ka!" Ang eskandalo sa pasilyo ng ospital ay mabilis na natapos. Walang nagawa si Serena kundi ang umalis sa gitna ng kahihiyan. Dala ang isang katotohanang hindi na niya kayang itago. Iniwan ni Dante ang pag-aasikaso sa mga detalye sa kanyang abogado. Ang kanyang isip ay masyadong basag para harapin pa ang legal na aspeto ng panloloko. Ang tanging natira sa pasilyo ay sina Tala at Dante. Nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na papel, mga piraso ng isang nasirang buhay. Pinanood ni Tala ang lahat. Hindi siya nakialam. Hindi niya kailangan. Ito ay gulo na nilikha ni Dante at kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Ngunit habang tinitingnan niya ang lalaking na ngayon ay nakaupo sa sahig, ang kanyang balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Isang emosyon na hindi niya inaasahan ang unti-unting gumapang sa kanyang puso. Awa. Hindi pag-ibig, hindi panghihinayang, kundi isang simpleng pagkaunawa sa isang taong nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang mga pagkakamali. Pagkaraan ng ilang oras, nang medyo humupa na ang lahat, nagpasya si Tala na pumasok sa silid ng ICU. Si Dante ay nanatili sa labas, sinabing hindi pa niya kayang harapin ang kanyang ina. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina. Umupo si Tala sa isang upuan sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang mukha ni Doña Amorvida. Ang mga kulubot nito ay tila mas lumalim. Ang balat na dati laging mayabang ay ngayon ni tila papel na gusot. Ang babaeng ito ang nagdulot sa kanya ng sakit na halos ikamatay ng kanyang kaluluwa. Ngunit ngayon, sa kanyang kahinaan, nakita ni Tala, hindi ang isang halimaw, kundi isang babaeng natakot. Natakot na mawala ang kanyang yaman, ang kanyang pangalan, ang kanyang kontrol. Dahan-dahang iminulat ni Doña Amorvida ang kanyang mga mata. Sa una, malabo ang kanyang paningin. Ngunit nang makilala niya ang mukha ni Tala, walang galit na lumabas. Tanging isang malalim na pagod at pagsisisi. Isang luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata, gumuhit sa kanyang pisngi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang mahinang tunog lang ang lumabas. Itinaas niya ang kanyang kamay na nanginginig at itinuro si Tala. "Pataahad-awat." Ang salita ay halos isang bulong, isang hininga na puno ng sakit at pag-amin sa pagkatalo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang isang bagay na bumitaw sa loob niya. Isang mabigat na kadena na matagal na niyang pasan-pasan. Ang galit, ang puot, ang pagnanais na makita silang magdusa. Lahat ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Hindi siya nagsalita. Tumangulang siya ng dahan-dahan. Iyon lang. At para sa dalawang babaeng sinira ng nakaraan, sapat na yon. Nang lumabas siya ng silid, nakita niya si Dante na nakatayo, naghihintay. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ngunit mayroon ng bagong determinasyon sa kanyang tindig. Isang determinasyon na harapin ang anumang parusa. "Sa hospital chapel tayo mag-usap," sabi ni Tala. Sa tahimik at sagradong lugar na yon, sa harap ng altar, inilahad ni Tala ang kanyang desisyon. "Hindi ko hahayaang bumagsak ang Imperial Holdings." Simula niya,
Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Masyadong maraming pamilya ang umaasa rito. Masyadong maraming buhay ang masisira. Itutuloy ko ang pag-take over, pero hindi para sirain ito. Itatayo ko itong muli, sa tamang paraan. Tumingin si Dante sa kanya, naghihintay. Pero may mga kondisyon, patuloy ni Tala. Una, kailangan mong voluntaryong mag-resign bilang CEO at miyembro ng board. Ipapaubaya mo sa akin ang lahat ng kontrol. Tumango si Dante ng walang pag-aalinlangan. Tinatanggap ko. At ang pangalawa, sabi ni Tala, tinitigan siya ng diretso sa mata. Kung gusto mo talagang patunayan na nagbago ka na, kung gusto mong magkaroon ng anumang bahagi sa bagong Imperial Holdings, magsisimula ka ulit. Mula sa pinakamababa. Magiging isa kang regular na empleyado sa isa sa ating mga probinsyal na branch. Walang special treatment, walang koneksyon. Kikita ka ng posisyon mo batay sa iyong sariling galing at pagsisikap. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang pagkakataon. Isang napakahirap na pagkakataon para sa isang lalaking nasanay sa kapangyarihan. Ngunit sa halip na magreklamo, nakita ni Tala ang isang maliit na ngiti sa labi ni Dante. Isang ngiti ng ginhawa. Tinatanggap ko. Sabi niya ulit, mas matatag ngayon. Ano man ang ipagawa mo, ito ang nararapat sa akin. Tumayo si Tala. Hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Naglakad siya patungo sa pinto ng kapilya. Ngunit bago siya tuluyang umalis, huminto siya at lumingon kay Dante sa huling pagkakataon. Dante, sabi niya, at sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan nito nang walang lamig, nang walang galit. Pinapatawad na kita. Nakita niya ang pagkabigla at pag-asa sa mga mata ni Dante, ngunit idinugtong niya, hindi para sa'yo, kung hindi para sa akin. At sa mga salitang yon, tumalikod na siya at naglakad palayo. Naiwan si Dante sa loob ng kapilya, pinapanood ang anino ni Tala na unti-unting naglalaho. Sa sandaling iyon, sa wakas, naunawaan niya. Ang babaeng kanyang pinakawalan ay hindi lang isang simpleng asawa o isang biktima. Siya ay isang bituin na kailangan munang durugin para maipakita ang liwanag na kayang sakupin ang buong kalangitan. At ang liwanag na yon, alam niya, ay hinding-hindi na magiging para sa kanya. Lumipas ang isa pang taon, ang hangin na umiihip sa syudad ay nagbago. At kasama nito, ang kapalaran ng mga taong minsan nang nasadlak sa dilim. Sa ilalim ng pamumuno ni Tala Montessorio, ang Imperial Holdings, na ngayon ay isang subsidiary ng Sinag Corporation, ay muling bumangon mula sa abo. Ang mga lumang gusali ay isinailalim sa renobasyon, ang mga naluluging negosyo ay isinara, at ang mga bagong proyekto na may matibay na pundasyon ay inilunsad. Ang kultura ng takot at pagmamataas na dating namamayani ay napalitan ng isang kapaligiran ng respeto, pagbabago, at integridad. Ang mga empleyado na dati nangangamba sa bawat araw ay ngayon ay nagtatrabaho ng may bagong sigla at pag-asa. Si Tito Miguel, ang matapat na kanang kamay ng kanyang ama, ang itinalaga ni Tala bilang bagong CEO, isang taong may talino sa negosyo at puso para sa mga manggagawa. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng gusali ng Sinag Corporation, pinanood ni Tala ang abalang syudad sa ibaba. Ang lahat ay gumagalaw, nagpapatuloy. Tulad niya, si Doña Amorvida, matapos ang ilang buwang pagpapagaling ay nagpasya na iwanan ang mundo ng korporasyon. Ibinenta niya ang natitirang shares ng pamilya at ginugol ang kanyang oras at pera sa isang charity foundation para sa mga inabandonang bata. Paminsan-minsan, nakakatanggap si Tala ng maikling sulat mula sa kanya. Isang simpleng kumusta o isang larawan ng mga batang kanyang tinutulungan. Walang mahabang paliwanag,
Ngunit sa pagitan ng mga salita, mayroong isang tahimik na pag-unawa at pasasalamat. Isang araw, habang pauwi, nagpasya si Tala na dumaan sa isang maliit na coffee shop na malapit sa kanyang opisina. Habang naghihintay ng kanyang order, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa counter. "Isang large black coffee, please." Lumingon siya. Nakatayo roon si Dante. Ibang-iba na siya sa dating CEO na nakilala niya. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt at slacks. Wala na ang arogansya sa kanyang tindig. Pinalitan ng isang tahimik na kumpiyansa. May ilang guhit na ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas malinaw, mas payapa. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Ngumiti si Dante. Isang ngangiting totoo at walang anumang pagkukunwari. "Tala." "Dante," sagot niya. Isang ngiti rin ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kumusta ka?" "Ayos lang," sabi niya. "Mabuti. Actually, masaya." Ikinuwento niya ang kanyang trabaho sa kanilang branch sa Laguna. Nagsimula siya bilang isang junior sales agent. Noong una, mahirap. Ang mga tao ay nakatingin, nagbubulungan. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng kanyang sipag at dedikasyon, nakuha niya ang kanilang respeto. Kamakailan lang, na-promote siya bilang team leader. Isang maliit na tagumpay, ngunit para sa kanya, ito ay mas may halaga kaysa sa anumang posisyon na minana niya noon. "Narinig ko ang tungkol sa foundation ni Mama," sabi ni Dante. "Salamat sa'yo." Umiling si Tala. "Wala akong ginawa. Sarili niya iyong desisyon." Inabot sa kanila ang kanilang mga kape. Sa labas ng coffee shop, huminto sila sandali. Ang kanilang pag-uusap ay magaan. Walang bigat ng nakaraan. Walang awkwardness. Tanging isang mutual na respeto para sa mga taong pinili nilang maging. "Mag-iingat ka, Tala," sabi ni Dante bago tumalikod. "Ikaw din, Dante," sagot niya. Pinanood niya si Dante na maglakad palayo, sumakay sa isang ordinaryong kotse at humalo sa agos ng trapiko. Walang kirot, walang galit. Ang naroon na lang ay isang tahimik na pagtanggap na ang kabanata nila ay tunay nang nagsara at pareho silang nasa mas mabuting lugar na ngayon. Bumalik si Tala sa kanyang penthouse. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip, lumabas siya sa balkonahe, dala ang kanyang tasa ng kape. Mula roon, tanaw niya ang buong kalangitan na puno ng mga bituin. Naalala niya ang sinabi niya kay Dante noon, na bawat bituin ay isang pangarap. Matagal na niyang ibinaon ang mga pangarap na yon. Ngunit ngayon, habang nakatingin siya sa kalangitan, napagtanto niya na ang mga pangarap ay hindi nawawala. Nagbabago lang sila ng anyo. Ang pangarap niya ng isang simpleng pamilya ay nawasak, ngunit ipinanganak mula sa mga abo nito ang isang bagong pangarap. Ang maging isang ilaw para sa iba. Ang magtayo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang kaligayahan, naunawaan niya, ay hindi pala laging matatagpuan sa pagmamahal ng isang tao. Minsan, matatagpuan ito sa pagmamahal sa iyong sarili, sa pagpapatawad sa nakaraan, at sa pagyakap sa isang kinabukasan na ikaw mismo ang humubog. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang bagong business partner mula sa ibang bansa. Isang bagong hamon. Isang bagong pagkakataon. Ngumiti si Tala sa sarili. Itinaas niya ang kanyang tasa bilang isang tahimik na pagsaludo sa mga bituin. Sinagot niya ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag at handa. Handa para sa kung anuman ang naghihintay sa kanya sa bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala Montesorio. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa kakayahan ng pusong bumangon mula sa pagkakalugmok, magpatawad sa kabila ng matinding sakit, at piliing maging liwanag
kahit na pinaliligiran ng kadiliman. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan at kalayaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Tala. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyo na babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.